Paano nga ba iniinom ang mga oral contraceptive pills? Merong dalawang klase ng contraceptive pills. Ang combination contraceptive pills na may estrogen at progesterone at may pure progestin pills na progesterone lang ang laman, walang estrogen. Base sa mga nauna kong videos, na-mention ko na mga combination pills ay maganda para sa mga irregular cycles, sa PCOS, sa mga nag-uumpisa pa lang mag-pills. Ang progestin-only pills naman ay maganda sa breastfeeding, sa more than 35 years old, sa mga naninigarilyo, sa may history ng high blood pressure, sa may history ng blood clots. Ang combination pills ay pwedeng 21 tablets sa isang pack or 28 tablets sa isang pack. Yung 28 tablets na pack ay merong 21 na active pills at may 7 na inactive pills. Yung inactive pills na yon ay pwedeng placebo o iron. Yung 21 tablets naman ay puro active pills. Wala itong inactive pills. Yung progestin-only pills ay 28 tablets sa isang pack. Kung pare-pareho ang kulay, lahat ito ay active pills. Merong isang brand na 28 tablets ang laman din. Pero merong 24 ang active at 4 tablets ang inactive. Merong pills na ang nakasulat sa likod ay numbers 1 to 28. Merong pills na ang nakasulat sa likod ay days of the week, Monday to Sunday. Ideally, ang pills ay inuumpisan sa first day ng inyong regla or day 1. Kung numbers ang nakasulat sa likod, mag-start kayo sa 1, tuloy-tuloy ang inom, same time every day hanggang umabot kayo sa 28. Pagdating sa 28, mag-start kayo ng bagong pakete. Kung days naman ang nasa likod, kung ang first day ng regla nyo ay isang Monday, kuha kayo kahit saang Monday dyan. Tapos, iinumin same time every day. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday hanggang maubos. Pag naubos na to, may pahinga kayong 1 week. May rest period na 1 week bago mag-uumpisa ng susunod na pakete. Sa progestin-only pills na may nakasulat na araw sa likod, kung ang first day ng regla nyo ay isang Monday, kuha kayo kahit saang Monday dyan. Tapos tuloy-tuloy lang ang inom hanggang maubos ito. Magkakamukha lang naman ang kulay, ibig sabihin magkakamukha lang ang content nito, kaya kahit saan kayo mag-umpisa, pwede naman. Basta maubos nyo lang ang isang pakete. Nilagyan lang yan ng days o numbers para lang masiguradong hindi kayo nakakalimot uminom ng pills. Sa combination pills na may 7 na inactive tablets, kadalasan nagre-regla kayo dito sa 7 na inactive tablets. Pero pwede ring mapaaga ang inyong regla. Ang regla ay kadalasang spotting lang or konti lang or 1 day o 2 days lang dahil hindi kumakapal ang lining ng matres kung kayo ay naka-pills. Yung iba ay hindi rin nagre-regla. Basta dire-diretso ang inom nyo ng pills, same time every day, hindi kayo nakakamiss ng pills, pwede nyo nang ituloy ang susunod na pakete pagkaubos nyo ng isang pakete. Sa mga umiinom naman ng 21 tablets, kadalasan nagre-regla after nyong maubos ang 21 tablets pag nandun na kayo sa rest period, dun sa mga araw na hindi kayo umiinom ng pills. Kadalasan, mas konti din ang regla dahil hindi kumakapal ang lining ng matres, kaya pwedeng spotting lang or 1 or 2 days lang ang inyong regla. May regla man o wala, ang susunod na inom ninyo ng bagong pakete ay 7 days after nung 21 tablets. Ang advice ko sa mga pasyente ko ay tingnan ang day nung last tablet. Kung ang last tablet ay Sunday, ang susunod na inom nila ng bagong pakete ay Sunday din. Kung Monday ang last tablet, Monday din ang umpisa ng susunod na pakete. Kung progestin-only pills naman ang inyong iniinom, mag-start lang sa 1 at ubusin hanggang sa 28. Sa progestin-only pills na pare-pareho ang kulay ng lahat ng tablet, ibig sabihin lahat ito active tablets, kaya kadalasan hindi na nagre-regla. Sa progestin-only pills na may placebo,
may 4 na tablet na inactive, pwedeng magregla kayo. May regla man o wala, umpisahan agad ang bagong pakete pagkaubos ng isang pakete. Ang pills ay pwedeng inumin any time of the day. Pwedeng umaga, tanghali, gabi. Basta pag nag-umpisa ka ng umaga, umaga lahat. Kung tanghali, tanghali lahat. Kung gabi, gabi lahat. Mas magandang iniinom ang pills kung walang laman ng tiyan at huwag isasabay sa ibang gamot. Pero kung nasusuka kayo sa pills, magandang inumin ito habang kumakain o pagkatapos kumain o kaya bago matulog. Punta na tayo sa mga kadalasang katanungan tungkol sa pag-inom ng pills. Unang tanong, pwede bang inumin ng pills kahit hindi sa first day ng inyong regla? Ideally, iniinom ang contraceptive pills umpisa sa first day ng inyong regla. Pwedeng umpisa ng pills kahit hindi sa first day ng inyong regla. Pwede ring inumin ito kahit hindi kayo nagre-regla pero may mga conditions na dapat i-consider bago gawin ito. Safe inumin ng pills sa first 5 days ng regla. Pag inumpisahan ito after the 5th day ng inyong regla, kailangan ninyong gumamit ng backup na contraceptive method. Kadalasan, gagamit ng condom or hindi makikipagtalik within 7 days mula sa pag-umpisa ng inyong pills. Mas mataas kasi ang chance na mabubuntis kayo kung nag-umpisa kayo ng pills after ng 5th day ng inyong regla. Kung naumpisa ng pills sa first 5 days ng regla, safe pa. Pero after ng 5th day ng regla, hindi na gaanong safe. Kaya maghintay ng 1 week. Kung gusto nyong umpisahan o kinakailangan nyong umpisahan ng pills sa araw na hindi kayo nagre-regla, siguraduhin lang na hindi kayo buntis. Dapat walang history ng pagtatalik simula sa first day ng inyong regla bago kayo uminom ng inyong pills. Kung delayed naman ang inyong regla at gusto nyong umpisa ng pills, hintayin muna ang inyong regla or kayo ay mag-pregnancy test. Ang contraceptive pills ay pwedeng umpisahan agad pagkatapos makunan or mag-ectopic pregnancy. Kung kayo naman ay nanganak ng normal delivery o cesarean at wala kayong history ng blood clots, pwedeng umpisahan ito 3 weeks after ninyong manganak. Kung gustong makasigurado, pwedeng umpisahan 6 weeks after ninyong manganak. Ang progestin-only pills naman ay pwedeng umpisahan agad pagkapanganak. Pangalawang tanong, anong edad ba pwedeng uminom ng contraceptive pills? Kahit anong edad, basta nag-umpisa na magregla at kahit malapit na sa menopause, ay pwedeng uminom ng contraceptive pills. Pangatlong tanong, paano kung nakalimot kang uminom ng pills ng 1 day, 2 days, or more? Kung nakalimot ka lang ng isang araw o isang pill lang, kunyari nakalimutan mo yung pill mo kagabi at ngayong umaga mo lang naalala, as soon as maalala mo, inumin mo agad yung pill na nakalimutan mo kagabi. Yung pill naman na nakaschedule para mamayang gabi, inumin mo mamayang gabi sa oras ng kanyang schedule. Wala namang problema kung nakainom ka ng 2 pills sa isang araw. Kung 2 araw ka naman nakalimot, ang iinumin mo lang yung pill na nakalimutan mo kagabi, inumin mo agad as soon as maalala mo, pero yung pill na nakaschedule mamayang gabi, iinumin mo sa scheduled time. Ibig sabihin, pareho lang ang gagawin mo kung nakalimot ka ng 1 o 2 pills. Kung 3 pills naman ang nakalimutan mo, ang hahabulin mong pill ay 1 lang rin, yung nakalimutan mo kagabi. As soon as maalala mo, inumin mo yung pill na nakalimutan mo kagabi, yung pill na nakaschedule para mamayang gabi mo, iinumin. In short, makakainom ka ng 2 pills sa loob ng 1 araw. Kahit 3 araw ka nakalimot, 1 pill lang ang hahabulin mo. Ang kaibahan lang kung 3 pills na ang nakalimutan mong inumin, kailangan mo nang gumamit ng backup na contraception. Ibig sabihin, hindi ka makikipagtalik ng 7 days or kung makikipagtalik ka man, gagamit ka ng condom sa loob ng 7 araw simula sa pag-inom mo ng pills. Kung nakalimot naman kayo ng pag-inom ng inyong pills doon sa day 15 to 21, inumin agad yung pill na nakalimutan kagabi, inumin yung pill na nakaschedule mamaya, ubusin ang natitirang pills sa pakete, or mag-umpisa na ng bagong pakete nang hindi iniinom yung mga inactive pills.
huwag nyo nang iinumin yung placebo o vitamins. Dediretso na kayo sa bagong pakete. Ito naman ang tatandaan ninyo sa progestin-only pills kamukha ng linestreinol at desogestrel. Kung na-delay ka ng more than 3 hours sa linestreinol or more than 12 hours sa desogestrel, kailangan nyo na ng backup protection ng 2 days simula sa pag-umpisa nyo ng pills. Iwasang makipagtalik o gagamit ng kondom sa loob ng 2 araw mula nang ininom ninyo ang pill. Susunod na tanong, paano naman kung kayo ay nagtatae o nagsusuka? Kung kayo ay nagtatae, itutuloy nyo pa rin ang pag-inom ng pills. Gumamit lang kayo ng backup protection kamukha ng kondom o hindi magtatalik hanggat hindi 2 days na gumagaling sa pagtatae. Kung kayo naman ay nagsusuka at naisukan nyo ang pill within 3 hours after ninyong inumin ito, kailangan nyo uminom agad ng bagong pill. Tuloy-tuloy lang ang pag-inom ng pill sa scheduled time, gagamit ng backup protection, hindi makikipagtalik o gagamit ng condom hanggat hindi 7 days after na huminto ang pagsusuka. Susunod na tanong, ano ba ang mangyayari kung nakalimot kang uminom ng pills na more than 3 days? Kung more than 3 days ka na nakalimot ng pills, pwede kang magkaroon ng withdrawal bleeding. Pwedeng mapaaga ang inyong regla. Kung nakalimot ka rin ng pills na more than 3 days, tumataas ang chance mo na mabubuntis kung nakipagtalik ka sa araw na hindi ka nakainom ng pills. Isa pang tanong, mahirapan ka ba magbuntis pag huminto ka ng uminom ng pills? Pag huminto ka ng uminom ng pills, pwede ka na agad mag-ovulate o maglabas ng itlog 2 weeks after ng last tablet mo ng pills at pwede ka nang mabuntis. Huling tanong, prone ka ba sa cancer sa matres o sa ovaryo kung ikaw ay umiinom ng pills? Sa pills na proprotektahan ka sa pagkakaroon ng endometrial or uterine cancer at ovarian cancer. Ayon sa ibang pag-aaral, kung more than 5 years ka nang umiinom ng pills, mas prone ka sa cervical cancer. Dahil sa hormones ng pills, nagkakaroon ng pagbabago sa cells ng cervix, ginagawa itong mas prone sa HPV infection o human papillomavirus infection na primary cause ng cervical cancer.